po ang hinahanap ng Pangulong Bongbong. Aba, nakita na niya. Nakita na po niya. Ano yan? Parating nyo nga niya sa amin. Saan ba makakabili na sinasabi ninyong binabarat na, na palay? Yung kanyang reklamo noon na sabi niya, wag nung idadahilan na kaya bumababa ang palay ay dahil meron na tayong 20 pesos na bigas. Yan, oo. Hindi. At saka sa monitoring namin, sa amin naman ni DA, Secretary Francisco Chu Laurel, hindi, ang bentahan ngayon 2023. Nako. 20 pesos. Walang ganyang kababa. Alam mo ba, nung isang linggo ay nagpalakad tayo ng 203 ating correspondent. At inalam natin sa kanilang mga lugar kung magkano ang bilihan ng palay. Magkano? Ito, bago ko sabihin yan. Baka pwede ko na ibenta yung palay na inanin noong pang Marso Nako, Hindi maibenta kasi naghihintay ako ng magandang presyo Baka ikaw mag-collapse, Nelson. Bakit? Magkano ba ngayon? Sabi ng Pangulo, 18 hanggang 20 pesos ang sabi niya. Depende pa sa kung dry o wet. Meron pa nga 23. Ngayon daw po, ang halaga na ng palay, mahal na Pangulo, DA Secretary Laurel, 7 piso kada kilo. Grabe naman. Saan po yan? Saan yan? Baka naman... Yan daw po yan sa Bulacan. Ang lapit lang. Nako po. Binibili na lang daw po ng mga rice trader sa 7 piso kada kilo ang ani ng palay sa Bulacan na halos kasing presyo ng darak. Darak, pare ko. Dahil dito, ang grupo po ng Sinag nananawagan na po sa Department of Agriculture. At ito ho naman ang narinig dating malinaw na sinabi ng Pangulo Nelson. Di ba? Kapag ang presyo ho ng palay ay binabarat, papasok na po. Papasok na po ang NFA para bilhin sa tamang presyo. Kapag wet, ang sabi noong nakaraan, 17 pesos. Kapag maayos ang pagkakabilad, dry, parang 19 to 20 pesos per kilo ng palay. Nason ha? Para daw po yan ay maging makatuwiran sa mga magsasaka. Dahil dito, nanawagan po ang Sinag, kung pwede, nagmamakaawa na po kami sa inyo, bigyan nyo po kami ng subsidy na 5 hanggang 6 na piso kada kilo para hindi tuluyang mawalan ng gana ang mga magsasaka. Pero Nelson, mura pa rin yun. Kung 7 pesos, sa East, 13 pa rin. Mumura yan. Lugi pa rin. Lugi pa rin dyan. Nako, ayon po sa NFA, nagpadala na po sila ng truck para hakutin ang ani sa Bulacan, maging sa Tarlac, pero 5% lang. Nako po. Ganyan ka baba lang ang kaya ng NFA. 5% lang daw po ang kayang bilhin at kayang ilagay sa bodega ng NFA. Puno na daw yung bodega Nako po. Papaano na ito? Ayon ho kay Director Jason Kainglet ng Sinag, kung hindi tataasan ang buying capacity ng NFA, wala po, lugmok sa pagkalugi. Kaawa-awa po kalagayan ng mga magsasaka. Dapat anyang ipaglaban ang kita ng magsasaka at magpatupad ng agarang subsidiya sa programa. Yun ang sinasabi ko. Kaya noong nakaraan, maraming nagdaramdam sa atin, Jen, saan mo naman nakuha yung impormasyon na sinasabi mong binabarat ang palay sa Bulacan? Ang iba po, sabi ng Pangulo mismo, ewan ko lang kung may video pa tayo. Di ba? Mismo siya nagsabi. Anong tawag natin dito? Na ang presyo nga ng palay ay 17 pesos. Wet and dry, magkaiba pa yung presyo. Pagka wet, medyo mura. Pagka dry naman, mas mataas ng konti. Para wag naman daw luging-lugi ang mga magsasaka. Ito, paano? Ito, 7 pesos. Hindi, kaya tayong mismong... Ako mismo. Nakausap ko yung magsasaka kasi may palay ako Yun na nga. May palay ako, ayaw nila ibenta Kasi nga, ganyan ang presyo. Eto pa, may mga kinausap yung Nagpakalat tayo ng nasa mga correspondent natin. Tingnan niyo po. Sa reaction ng mga farmer. Ano ba sabi? Yan, Asan? Ha? Ito. Babasahin mo na sa script. Yun sa 40 to 50 pesos per kilo ng bigas. Tapos bibilhin lang sa amin ng palay, 12 pesos kilo. Ayun. Saan yan lugar? Walang hustisya. Walang lugar. Sayang, dapat lagay niyo po yung lugar. Para baka sabihin tayo lang gumagawa Ayan Talavera. Ito sa Natividad, Talavera, 10 piso ho kada kilo
lalo na ngayon tag-ulan, ang gapasan ng palay, tiyak, bagsak ang presyo. O yan, Natividad, Talavera, Nueva Ecija po yan. O. Ayan, kasi nung nakalapit, nanawagan tayo, Nelson eh. O. Ito naman, sabi niya, pwede kayo mag-imbestiga sa Nueva Vizcaya. O. 10 pesos to 12 pesos na lang ang presyo ng palay sa amin. Naku po. Sabihin natin, 100 ang ani sa isang hektarya. Times 58 average kilo per sack. Times 11 pesos per kilo. 63,800 pesos lang ang kabuang bayad ng ani sa isang hektarya. Nako. Pag iniles naman yung mga ginamit, ayan, no? Matitira daw po ay 51,040. Kaya lugi. Lugi. Hindi ka pa makabayad ng utang. Biskaya ito, Nueva Vizcaya, no, son? Nako. Na-compute pa niya mabuti, Ibig sabihin, pagka magka-computation na ganyan, alam niya. Yun na nga, alam niya talaga yung pangyayari. Ito naman, sa Naik Cavite, maawa naman kayo sa magsasaka, Naik Cavite, 8 na lang, bilihan ng, sabihin, 8 pesos. Yan ang sinasabi ko. Mahal na Pangulo, ito pa pinarating namin sa inyo, ha? Baka sabihin niyo po, gawa-gawa lamang namin ni Nelson, eh. Ito yung sa San Miguel, Bulacan dyan. Yan, 7 pesos, bagong ani. 1 kilo ang tawad. Ako po. Yan yung wala pang ano yan, hindi pa nabibilad. Yan po yung totoong larawan, ha? Ito pa isa, 9 pesos to 11 pesos nga lang ang presyo ng palay dito sa aming lugar. Libon, Albay. Dahil kontrolado po ng NFA ang presyo ng palay, kahit dry, hindi nila binibili. Ay mali po yun. Iparating na yun kasi ang sabi ng Pangulo at ang NFA Administrator, si Ginoong Lacson, kapag ka ang trader binabagsak po ang presyo, bibili nila ng mas mahal. Di ba? Bibilhin po nila ng mas mahal. Batay doon sa kayo ay hindi lugi. Saan naman ito? Ang problema nga kasi sa NFA, halimbawa, nagpuntahan lahat doon sa kanya. Hindi naman niya ma-accommodate lahat. Hindi naman niya bibili lahat. 5% lang pala. Wala talaga. Ayan, tapos na pong anihin yung second crop. Yung third crop, inaani na ngayon. Presyo, 9, 10, 11 per kilo. Pinakamataas na yung 11. Lugi ka dyan. 18 pesos po ang pinakamababa. Dapat. Nako. Wala kang kita doon, ha? 18 pesos. Ayun na nga. Lugi ka pa yun, 18. Lugi, Ay, paano? Kung di, mas lalo lugi pala kung 7, mas mababa 10. Iyak ka dyan. Nako. Ang hirap naman magpasok ng palay sa NFA. Ay, sinasabi ko. Paano yung mga nasa malalayong lugar, mag-aarkila pa ng truck para dalhin lamang po sa NFA? Totoo yan. Yan. Hindi naman kasi pumupunta yung NFA sa mga bukid-bukid. Sa bukid. Pumupunta doon yung trader. Yan. Tapos sasabihin ng trader, gumastos kami ng transportation nila, kaysa naman kayo pa magdala. Napakamahal naman ng upa sa sasakyan dyan. At ang NFA dyan, para sa kaalaman ninyo, sa isang malaking probinsya, isa lang. Buti nga bawat probinsya, di ba? Hindi pa lahat ng probinsya yan. Totoo. Halimbawa, nandun ka sa San Narciso. Ang NFA nandun sa iba. Iba sa Bales? Ang layo. So, sasakay mo sa ubos ang... Ubos yan, ubos. Ano pa yung transportation? Yan po ang sinasabi natin. Naku, baka akala nyo lang kasi negatibo kaming dalawa ni Nelson. Hindi po, pagkadating sa magsasaka, apakadali. At saka magsasaka ko ngayon, may cellphone na rin. Nakakapag-react na po sila. Kaya kung sasabihin nyo po na ganito, ganyan, babulahin natin sila, hindi makakatulong sa atin. Sabi nga po namin, i-inspired natin ang mga magsasaka, ha?